Yung mga kabusing Mark Magsayo, nagpapahiwating na rin ito sa sunod itong laban kung saan sa naging post ito sa kanyang Facebook account ay maglalabas na ito ng update sa kanyang sunod na laban under Supa Boxing. Nagpakita rin ito ng kunting highlight sa kanyang naging training. Huling laban nga po ni Mark Magsayo ay sa April 5 kontra Fergal McCrory. Nanalo naman ito via knockout. Mahigit 2 buwan na rin ang nakalipas. Natatandaan natin na sinabi nga po ni Magsayo noon na bibigyan ito ng 3 laban ng Supa Boxing sa isang taon. Ngayong taon na isang bisis pa lang napalaban itong si Magsayo. Mayroon pang 2 laban. Kaya posibleng ang itatapat ng Supa Boxing kay Mark Magsayo ay itong si Andres Cortez, sapagkat usap-usapan na nga po ito sa ngayon sa mga boxing outlet kung saan nagawa rin mag-piece off nitong dalawa sa nakaraang boxing event ng Supa Boxing. Pero sa pagkakataong ito ay di nga po madaling laban ni Mark Magsayo itong si Andres Cortez. Mayroon nga po itong malinis na ring record na 25 wins and 13 knockout. Mas bata at may kunting lamang kay Mark Magsayo pagdating sa tangkad. May 2 Pinoy na rin itong tinalo at ito nga po sina Genesis Servania at Mark Bernaldez na lahat nga po ay tinalo nito via knockout. Samantala naman, mayroon namang bigating pangalan na nag-sign sa Supa Boxing ngayon. At ito nga po ang undefeated pound for pound rank 3 na si Shakur Stephenson. Kasalukuyan nga po nitong hawak ang WBO Super Lightweight title. Ang tanong na lang dito mga kabusing, anong division nga ba lalaban itong si Shakur? Kung sa lightweight ba ito o sa super lightweight? Dahil alam naman natin, nanggaling nga po ito sa lightweight division at hawak pa nga nito ang WBC belt bago ito umakyat sa super lightweight para labanan si Teofimo Lopez. Kaya pagkakataon rin ito ni Mark Magsayo na makalaban itong si Shakur Stephenson. Pero masasabi nating hindi madaling laban ito kay Mark Magsayo. Samantala naman, tila nagpapakasarap muna sa kain itong ating former 3 Division World Champion Jonrel Casimero bago muli itong lalaban sa ibabaw ng ring. Dito nga po makikita natin na talagang laking mahirap itong si Casimero. Sardinas, bulad at itlog lamang sapat na sa kanya. Ngayong taon ay muli nga pong naibangon ni Casimero ang kanyang ranking matapos itong bumagsak sa nakaraang taon dahil sa bagong update ng WBO sa Super Bantam ay napunta nga po ang pangalan ni Casimero sa rank 4. At sa featherweight division naman, napasali naman si Casimero sa WBC ranking pang 11. Kaya malaking achievement ito ni Casimero matapos bumagsak ang kanyang ranking sa nakaraang taon. Pagdating naman sa naging pahayag ni Carl James Martin sa naging interview nito, ay nasabi nga po nito na kaya daw nitong talunin si Casimero at Naoya Inoue. Dahil nga po dito ay marami nga pong nagbigay ng reaksyon. Sa binitawang salita ni Martin na ayon dito ay wala daw paraan na matalo siya sa 2 bigating pangalan sa Super Bantam. Pero sa ngayon nga po ay tila hindi pa ganun kasolid ang mga tiwala ng mga Pinoy boxing fans dito kay Martin. Dahil umano ay wala pa itong napatunayan. Saka na daw ito magbitaw ng salita kung mayroon na itong napatunayan at naging world champion na. Sa ngayon nga po ay nakatakdang makalaban ni Martin ang isa ring may pangalan sa Super Bantam, ang matibay at palaban na si David Picasso, na ngayong darating na Oktubre sila maglalaban sa Saudi Arabia. Sa ngayon nga po ay itong si David Picasso ang masasabi natin na mabigat na hamon para kay Martin sa kanyang boxing career. Sa ngayon, ito ang kagandahan dito mga kabusing. Kung magawang manalo ni Martin kontra Picasso, lalong-lalo na kung galing sa knockout, paniguradong sasabog ang pangalan nito. Dahil kahit si Naoya Inoue, ay di nga po nito nagawang pabagsakin itong si David Picasso sa kanilang laban.